niya, tayo po ay tatayo para sa pagpasok ni Santa Maria ng Euprasya. Santa Maria Euprasya, walay nirang na Ama, ang kalooban niya at kasan, iyang apo sinabuhay. Mga aral mo at wika, kay Kristo Hari nagulaw. Luzon ang lugar ng Ama, naulit sa iyong gawa. Sa alamay ko imanangin, kami ay humihingoy. Sa nangamdaang kasaysayan, ang Ama mong mapagmahal. Salamat sa iyong salamat, puso ay nagagalaw. Susunod ang iyong yakap, maglilingkod ng buong tapat. Santa Maria Euprasya, bigyang buhay at sigla. Ang ngiti mong makilala, kapay mahalaga. Darating ang Diyos Ama, alam ang Espiritu Manan. Ang pag-ibig mong dalisan, magbubuklod sa aming buhay. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po, Father Oka, Father Jesse, Father Mark, at sa inyo pong lahat na makikisa sa pagdiriwang na banal na misa. Narito po kaming mga taga St. Mary Euprasia Parish, Kumintang, upang bigyang katuparan ang kahilingan ng minamahal naming Arsobispo, Gilbert A. Garcera, sa kanyang huling pastoral visit na ipakilala sa ibang parokya at ikalat ang debosyon kay Santa Maria Euprasya. Hayaan po ninyo na ibahagi ko sa inyo ang kanyang maikling talambuhay. Ipinanganak po si Santa Maria Euprasya sa isla ng Nomoche, Pransya, noong ika-31 ng Hulyo, 1796, at ibinigay sa kanya ang mga dampangalan na Rose Virginie noong siya ay binyagan. Ang kanyang ama ay si Dr. Julian Peltier, isang manggagamot na nagbigay kalinga sa mga naninirahan sa isla, at ang kanyang ina na si Anne Morin ay nagpakain at nag-alaga sa mga may sakit, kung saan ito ay nasaksihan ni Rose Virginie. Siya ay pinag-aral sa isang tanyag na paaralan sa lungsod ng Tours, kung saan nakakitaan siya ng talino at kakayahang mamuno sa kanyang mga kasamahan. Nakilala ni Rose Virginie ang samahan ng Our Lady of Charity of the Refuge na itinatag ni St. John Eudes, na ang gawain ng samahang ito ay kalingain at papagbalik-loobin ang mga bata at kababaihan na nalilihis ng landas, at sa gulang na 18, pumasok siya sa naturang samahan. Pagkalipas ng 3 taon, siya ay tinalaga bilang madre ng samahan at ibinigay sa kanya ang pangalang Maria Euprasya. 8 taong masigasig na ginampanan ni Sister Maria Euprasya ang tungkuling pangalagaan at ipanalangin ang mga babaeng dumadating sa kanilang kumbento upang magbago at magbalik loob sa Panginoon. Dahil sa
angking pambihirang talino at pagkamahabagin kung saan ay kinukupkop at inaalagaan ang mga taong kapuspalad at abandonado. Siya ay nahirang na superyora ng samahan sa gulang na 20 siyam. Ang unang isinagawa niya bilang superyora ay ang pagkatatag ng Contemplative Sisters of the Good Shepherd na hanggang ngayon ay patuloy na lumalaganap. Siya ay nakapagtatag ng 110 kumbento sa iba't ibang panig ng daigdig. Siya ay pumanaw noong ika-24 ng Abril 1868 sa gulang na 72. Tinangal siya bilang santa ng Simbahang Katolika noong ika-2 ng Mayo 1940 ni Papa Pio ika-12. Ang mga Good Shepherd Sisters ay nakarating sa Pilipinas ang nagtayo ng unang kumbento sa Batangas noong taong 1912. Sila ang nagtayo ng paaralang St. Bridget College na nasa loob ng lungsod ng Batangas. Sa kasalukuyan ay may 21 kumbento na ng Good Shepherd sa Luzon, Visaya at Mindanao. Si Santa Maria Euprasia ay kilala sa kanyang paniniwala na ang isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa buong mundo. Siya ang patrona ng aming parokya, Santa Maria Euprasia. Magsiluhod po tayong lahat. Panalangin ng parokya kay Santa Maria Euphrasia. Santa Maria Euphrasia, huwara ng kabanalan at kasipagan, maringal na rosas ng pagmamahal at kabanalan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong inang pamamatnubay sa amin at nawa ay mapangalagaan at kilalanin namin ang dakilang paniwala na ang bawat tao ay higit na mahalaga kaysa buong mundo. Patuloy po kaming humihingi ng inyong panalangin at paggabay bilang isang sambayanan ng Diyos na lalo naming mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok at hamon sa buhay ng may masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at maalab na pag-ibig. Sa pamamagitan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tulungan mo na matularan namin ang iyong halimbawa na walang pinagtutuunan ng pansin kundi ang magmahal sa kapwa, lalo't higit sa mga maralita at nangangailangan ng mapagligtas na pagmamahal ng Panginoon, ang mabuting pastol. Sa diwa at pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, tulungan mo kami na maisakatuparan ang mga gawain na magbibigay lugod sa Diyos at sa aming kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na lalo naming mahalin at paglingkuran ng aming parokya. Gayon din, manatili kaming kaisa ng parokya sa mga gawaing maghahatid sa amin sa buklod ng pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang simbahan. At sa wakas, ay makamta namin ang walang hanggang kaligayahan at kaharian ng Diyos. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Father Oka at Father Ian, inihahandog po namin sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio ng Petrosilna ang imahen ni Santa Maria Euprasia. Ito po ay sa kagandahang loob ni Ginoong Erning at Ginang Mina de Los Angeles. Sa ngalan po ng aming Kura Paroko, Reverend Father Ildefonso T. de Maano, kami pong lahat na taga-parokya ng Santa Maria Euprasia ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang umaga pong muli.
Palakpakan po natin si Santa Maria Euprasia. Tayo ay maghahanda ng ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo, Clean as you go, sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main charts ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-6, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-7, kasalukuyan pong may sinasagawang medical mission ngayon dito sa may gilid ng Divine Mercy Sanctuary sa pangunguna ng HJM Community. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa kanila para sa lahat ng mga nagnanais kumonsulta. Maraming salamat po at ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang lahat po ay magsitayo. Halina tayo lahat ay mawin sa Panginoon tayo ay magpuri pagkatwating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Nilikha
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. We welcome all of you to the National Shrine of Saint Padre Pio. As we welcome each one of you, tayo pong lahat ay mananalangin at magdadasal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ni Santa Maria Euprasia para sa kapayapaan ng buong mundo. Lalo na po sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestina at ganon din po sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kasabay ng ating pagdarasal sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. Gayun din ating ipinagdadasal ang ongoing Synod on Synodality sa Vatican at ang lahat ng mga intensyon ninyo na naririto ngayon sa ating Divine Sanctuary for Pilgrims at yun din pong intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nalulugaya. Pinupuri ka namin, inarangan ka namin, sinasasang ka namin, nagbubuti ka namin, nasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, ang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom,
ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kasama ni Jesucristo, kami ay iwanagan mo. At tutulong kami sa'yo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit aayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama't mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin at nakita niya roon ng isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito upang una sa lahat ay pasalamatan ang parokya ng Santa Maria Euprasia, kasama ang kanilang kura paroko at ang promoters ng Devotion to Saint Mary Euprasia at ang kanilang koro sa pagpapakilala sa ating lahat ni Santa Maria Euprasia na naniniwalang mas higit na mahalaga ang kaligtasan ng isang kaluluwa kaysa sa buong mundo. Kung atin pong titingnan ang pagnanais ng Diyos, ganyan-ganyan ang laging sinasabi sa atin at ipinangangaral ng inang simbahan. Ganyan-ganyan ang kanyang nais bilang pagsasabuhay ng turo ng ating Panginoong Jesus. Ang maligtas tayong lahat at mapunta sa kanyang kaharian. Habang tayo ay nag-e-enjoy, habang tayo ay na-e-exercise ang kalayaang maipahayag ang ating pananampalataya, may mga kapatid tayo sa pananampalataya sa Diyos Ama na ngayon ay nagdurusa at biktima ng karahasan at pagkamuhi. Nandyan ang nangyayaring karahasan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nandyan din at kamakailan lamang, ilang araw pa lamang ang nakakaraan, ang tensyon at gera na namamagitan sa Israel at Hamas. Ayon po sa balita, dahil po sa gera na ito, meron ng 2 Filipino nurses na binawian ng buhay dahil dito. Kaya nga, bilang pakikiisa sa pagtataguyod at panawagan ng pinuno ng Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land, Cardinal Pier Battista Pizzaballa, inaanyayahan po tayong lahat na makiisa sa pagdarasal at to hold a day of fasting and abstinence and prayer and organized prayer in times with Eucharistic adoration with the recitation of the Most Holy Rosary sa October 17 para po itaguyod ang kapayapaan, pagmamahal at pagpapatawaran. At tayo po ay tutugon sa panawagang yan. Sa October 17 po, ganap na 8 ng gabi, ang Pambansang Dambana po ay magsasagawa ng Holy Hour kasama po ng pagdarasal ng banal na Santa Rosario para po maitaguyod ang kapayapaan, para po maipanalangin na ating tangkilikin bilang mga anak ng Diyos at magkakapatid sa Panginoon na maitaguyod ang kapayapaan, pagmamahal at pagpapatawaran at iwaksi ang violence, hatred, and death, especially of those innocent lives na naiipit o biktima ng gera. Atin ding ipapanalangin sa Panginoon to heal His tormented land. Let us remember that we are one family created by God
regardless of our color, race, religion, ideologies, or nationalities, and that we are called to promote peace and unity as God's children, and not hatred, violence, and war. Let us remember always that our God is not the God of disorder, but of peace, love, and mercy. Ang Diyos na lumikha sa atin at nagbigay ng buhay sa atin ay siya ring tumatawag sa ating lahat sa kaligtasan. Ang parable po ng wedding feast today ay nagpapalaala sa ating lahat na ang Diyos ay tinatawag tayo para tayo ay iligtas at maging bahagi ng kanyang kaharian, where love, not hate, peace, not violence, mercy, not cruelty, are experienced and lived. Ang paanyaya pong ito ay para sa ating lahat at tayo ay pinaghahanda upang sa kanyang pagbabalik, tayong lahat ay makasama sa kanyang kaharian. At upang hindi tayo mapatulad sa aliping pinalayas dahil hindi angkop ang kasuotan sa kasalan, inaanyayahan tayong maging handa at maging angkop ang bihis sa pagdating ng Panginoon. Ang kasuotan na bagay sa kanyang pagbabalik ay ang pananampalataya ng may pagmamahal, ng may pag-asa na dapat ay nasa sa ating lahat sa kanyang pagbabalik. Just like those who rejected God's invitation, we are free to accept the invitation or reject it. However, there is a consequence, eternal at that. At dahil sa bigat ng konsekwensya sa ating pagtanggi, tayo ngayon ay iniimbitahan na pagdasalan, pagmunian, upang kayanin nating tanggapin ang kanyang alok na maging bahagi ng kanyang kaharian at piliin ang buhay at hindi kamatayan, ang pagmamahal at hindi ang pagkamuhi, ang habag at hawa, hindi ang karahasan. Batid natin na bilang may kalayaan, pwede tayong hindi mapabilang dahil sa ating pagtanggi sa paanyayang ito. Narinig natin ang kwento ng naging pagtanggi sa imbitasyon ng hari sa kasal ng kanyang anak sa ating mabuting balita. Sa iba't ibang kadahilanan. At katulad din nila, pwede rin natin gawin yan. Iba't iba tayo ng dahilan. Ang iba, hindi pa handa. Madami pang pinagdadaanan. Ang iba naman, talagang maraming pinagkakaabalahan. Negosyo, kaibigan, luho ng katawan, bisyo, at marami pang iba. Ang iba naman ay talagang aayaw lamang. Ano man ang nasa likod ng ating pagtanggi, mga kapatid, muli tayong binabalaan at pinapaalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ng inang simbahan upang tanggapin ang kanyang paanyaya na tayo ay maligtas at mapabilang sa kanyang kaarian upang huwag tayong mapalabas sa handaan ng ating Panginoon dahil hindi tayo nakadamit ng wasto ayon sa pamantayan na nag-iimbita sa atin ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay laging nag-aalok sa atin upang piliin ang ating kaligtasan, hindi ang ating kapahamakan. Dasal natin ngayong umagang ito na maging bahagi ng kamalayan nating mga tumatanggi sa alok ng Diyos na kaligtasan, ang mapabilang sa kanyang kaharian at maging totoo sa ating buhay ang pagtawag sa kabanalan. Sabi ng ating mabuting balita, many are called, but few are chosen. Sana mapabilang tayo
sa kakaunting mapipili ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Pagka gusto, may paraan. Pag-aayaw, may dahilan. If there's a will, there's a way. Piliin lang po sana natin ng Diyos at mararating natin ang ninanais nating kaligtasan at kaharian. Magsitayo po ang lahat. Tayo pong lahat ay banggitin o ating iprofess ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagkakatipo natin bilang mag-anak ng Diyos o para sa paging ng Eukaristiya. Ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng sangkatauhan at ang sa atin. Maging tugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamayanang inaanyayahang dumulog sa piging ng pag-ibig ng Diyos. Nawa ang masiglang paglahok dito'y maging isang inspirasyon sa lahat ng tao para tanggapit pasalamatan ang paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo at lahat ng iba pang pinunong espiritual. Nawa tulungan tayo ng kanilang halimbawa sa maagap na pagtugon sa panawagan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, lalo na para sa mga Katoliko sa ating bansa. Nawa maunawaan nila ang pangangailangan sa pamayanan ng mga disipulo alinsunod sa turo ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng higit na naaakit sa mga makabundong panghalina kaysa mga pagpapahalaga sa Ebanghelyo. Nawa maunawaan nila ang tunay na mahalaga sa buhay ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos at pagsisikap sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon dito, para sa ating pagsamba ngayong linggo at sa ating mga pamilya. Nawa makilahok tayong ang puso'y malinis sa anumang mga kasalanan at napapalamutihan ng pananampalataya at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pag-aanyaya sa amin sa piging pangkasalan ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang kami laging magpasalamat sa gayong pribilehyo sa pamamagitan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa iyo. Sinasamo namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busto. Sa pagnoy
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming pag-aalay at panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kalwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na marinig mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay natas, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng araw. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at taliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
pagkaloob mo sa akin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Muli kong handog sa'yo at kumayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo magutos ka, Panginoon ko. Dangin tataling mo ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit hanggat isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikiting screen at reflection ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-5, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-6, sa lukuyan pong tayo may isinagawang medical mission ngayon dito sa may gilid ng Divine Mercy Sanctuary sa pangunguna ng HJM Community. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa kanila para sa lahat ng mga nagnanais kumonsulta. Ika-7, sa darating na Nobyembre 25, 2023, sa pangunguna ng Commission on Social Communication ng Archdiocese ng Lipa, ay magkakaroon ng isang benefit concert for a cause sa Aquamarine Recreational Event Center sa Lipa City. Awit ni Moira de la Torre at ibang mga awit. Layunin nito matulungan ang pangangailangan ng local radio station ng simbahan dito sa Batangas. Mga tickets ay available sa Pamisahan Office. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ika-8, sa darating na Martes, ika-17 ng Oktobre, ay gagawin dito sa pambansang dambana ang araw ng pananalangin sa pagsasakripisyo para sa kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansang may alitan at kaguluhan. May pagdarasal ng Santo Rosario sa ika-6, ika-9 at sa ika-11 ng umaga at sa ika-4 ng hapon. Ang banal na oras naman ay sa ika-8 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-9, mayroon po tayong National ID registration dito sa pambansang dambana ngayong araw sa ganap na ika-9 ng umaga hanggang ika-2 ng hapon. Ang requirements po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina kung kayo ay may katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Nais ko din pong ipabatid sa inyo na ang ating misa simula Lunes hanggang Linggo, kada alas 7 ng umaga ay nakahimpapawid sa ating official radio station 95.9 Radio Totoo. I would like to take this opportunity as well to thank our collaborators in doing mission as part of our obligation, charity obligation as a national shrine. Ang HJM po, Heart of Jesus and Mary Padre Pio Community na sa kasalukuyan ay nagsasagawa
ng Dental and Medical Mission. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pamunuan ng HJM Padre Pio Community. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, pangarosaryo, imahin, dasalan, nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.